Ay, magandang umaga po. Medyo magulo itong ating ah, vi- video. May pumapasok na yun, nakakainis eh. Pasensya na kayo. Sana matapos ko itong video na hindi ako upuin. Pagka mainit ito kasi inuupuin. Okay, pwede na siguro tayo mag-umpisa. Naka-live na ba? Okay, naka-live na. Pasensya rin kayo kung pumipikit-pikit yung mata ko kasi mayroong problema to eh. Pupunta sana ako nung Lunes nung March 16 sa hindi ko alam na kaya po, hindi ko alam na magla-lockdown ng 15. So, yan talaga. Mag-umpisa na po tayo ng ating pong pamagat ng ating note ngayon na The Truth Shall Prevail, mananaig ang katotohanan. English Tagalog po ito. Magandang araw po sa lahat. Araw ng Biyernes, ganap na alas 9 ng umaga. Sa aking live video na ito ay tatambalan ko ng note at tiyak na tataas na naman ang mga kilay ng matatalinong tao, mga ayaw masapawan, mga haters, mga kamag-anak na ikinaiiya ko at kung sino-sino pang mga tao na hindi ko naman kilala pero nagagalit sa akin. So siguro Diyos na lang bahala sa kanila. At hindi ninyo masasabing haka-haka ko lang ito dahil lagi ako kumukuha ng references katulad nung nasa Amerika ako. Nang nagsulat ako ng 2 libro, ginawa ko mga references sila sa Sari Palon, Mary Inig, Dr. Mary Inig, at Jean Carper, mga nutritionist po ito dahil ako ay food medicine nakabase sa aking mga ginagawa. Okay, ang pakiusap po lang sa mga babasa ng note na ito, kung sakaling nakita nyo na yung note, ay i-like ninyo at mag-komento. At kung maaari ay inyong isi-share. Kung di po kayong ngayong magko-komento sa live video, antayin po ninyo yung note. Salamat po. Meron ng isa na nanonood sa atin. Bagay mapapanood naman ulit ito kung hindi man sila nakahanda na panoorin. Okay, ang larawang ipinakikita ay ang 2 pasyente na gumaling daw sa Hanoi Hospital sa sakit na virus na COVID-19. Okay, sa mga nakaraang araw na balita, napanood ko yung sinasabi tungkol sa COVID-19 na nagsasabi na nakaka-recover daw mga pasyenteng below 60 kung maniniwala lang sa kanila. Gayong sinabi din nila na walang gamot o bakuna ng COVID-19. Para may magulo, At ako bilang isang senior na lagpas-lagpasan na sa senior age, ay hindi ko alam kung magpapanik ako dahil marami talaga namamatay sa ganong edad. Kaya ako ay nag-research para makatulong sa matatanda, lalo na kay Presidente Digong, edad 73, 74 na yata. Secretary Duque na ang edad ay 63. Kaya hindi sa mga naging kasama ko sa PLDT na halos puro mga seniors na. Ako, delikado kayo mga bro. Okay, umpisa natin. What is virus? The virus is a microscopic infectious agent that replicates only inside the living cells of an organism. Viruses can infect all types of life forms, from animals and plants to microorganisms, including bacteria and archaea. Ang isang virus ay isang mikroskopikong nakakahawang agente na tumitirik lamang sa loob ng mga buhay na selula ng isang organismo. May mga virus na maaaring makahawa sa lahat ng mga uri ng forma ng buhay, mula sa mga hayop at halaman hanggang sa mga microorganism o mikrobyo.
kasama na ang bakterya at archaea. Alam niyo po ba, sa sinabi minsan na basa natin, no? Basa. Ang ano po kasi, virus ay walang buhay yan. Nagkakabuhay lang yan pagka sumama sa living cells. So, mayroong mga living cells, alam niyo naman tao, hayop, halaman. So, yan COVID-19 na yan, virus, pagka sumama yan sa hayop o sa halaman at ito'y nakain natin, huwag mo sabihin hindi yan, kung hindi papatay yung virus sa katawan niya o sa halaman, at nakain natin, o di may COVID-19 na rin tayo. Bigyan nyo lang muna lagi lang logic, kasi ako minsan sa logic nagdidepende. Okay, seasonal influenza viruses circulate and cause disease in humans every year, taon-taon. In temperate climate, disease tends to cure seasonally in the winter months. Medyo yung mataglamig. Spreading from person to person through sneezing, coughing, and touching contaminated surface. Seasonal influenza viruses can cause mild to severe illness and even death, particularly in some high-risk individual. Mamaya, malalaman niyo po ba kung kinukonekta itong influenza, no? Ang mga panapanahong mga virus ng trangkaso lang po, no? Ay kumakalat at nagdudulot ng sakit sa mga tao bawat taon sa pababago-bagong mga klima. Ang sakit ay may posibilidad na mangyari panapanahon sa mga buwan ng taglamig na kumakalat sa mga tao sa pamamagitan ng pagbahin, pag-ubo o paghawak sa mga kontaminadong bagay. Ang panapanahong trangkaso ng virus ay maaaring maging sanhi ng banayan tungo sa marabang sakit at maaaring kamatayan, lalo na sa ilang matataas na peligro ng mga individual. Okay, punta tayo sa SARS, sa SARS, yung na-discover noong taong 2003. Okay, what is SARS? Ano naman ang SARS? Severe Acute Respiratory Syndrome, or SARS, is a potentially deadly illness that quickly spread around the world in 2003. It is a viral infection that causes flu-like symptoms. So, babalik tanaw tayo sa 2003, no? Ang matinding talamak o malubhang respiratory syndrome o sakit sa baga o SARS ay isang potensyal na makamamatay na sakit na mabilis na kumalat sa buong mundo noong taong 2003. Ito ay isang infeksyon sa virus na nagdudulot ng mga sintomas na tulad ng trangkaso. Kaya tinitignan ng pagka 38 above kayo, may lagnat kayo, maaaring mapunta kayo sa trangkaso. Kaya yun ang makalilang mga pinaka-quarantine. Okay, SARS first sprang to the world attention in early 2003. When more than 8,000 people got sick and an outbreak and spread to 26 countries. Nearly 800 people died. 800 lang naman pala eh. Okay, doctor and scientists tracked the disease to southeastern China. China pa din. Near Hong Kong. From there, travelers soon carried SARS to other countries in Asia, such as Vietnam and Singapore, as well as Europe and Canada. Pumapasok sa Amerika, no? Sa bilansak sa mundo sa unang bahagi ng taong 2003, kung saan higit na 8,000 katao ang nagkasakit sa paglubad na kumalat sa 26 na mga bansa. Halos 800 katao at namatay. Sinubaybayan ng mga doktor at siyentipiko ang sakit sa timog silangan ng China, malapit sa Hong Kong. Mula roon, dinala ng mga maglalakbay ang SARS sa ibang mga bansa sa Asia tulad ng Vietnam at Singapore, pati na rin ng Europa at Canada. Okay, SARS pala pinag-usapan natin. Public health officials around the world scramble to maintain the outbreak.
We've had no reported cases since 2004. Hanggang 2004 lang nawala na yung SARS. Okay. Ang mga opisyalis ng pampublikong kalusugan sa buong mundo ay naghalo-halo, nagkulong-kulong upang mapigilan ng pagbaba. Mula noon may ulat ng mga kaso mula taong 2003. Ito pa. Maaaring dahil ito sa pag-iba-iba ng mga pangalan. MERS, H1N1, Ebola virus, avian flu, coronavirus, nCoV. At ngayon ay COVID-19. Ay, bigyan natin ng ano itong avian flu. Avian flu in 2013. Lapit lang dito, no? The virus is spread across the southern China and sickened nearly 1,560 people. Nearly 40% of whom have died. In May, the CDC ranked the influenza strain H7N9 the highest possible threat for viruses at risk of causing a worldwide pandemic. 2013 pa lang ko yan. Pero, gano'n pa nga, review natin. SARS is caused by virus that makes over your body's cells and uses them to make copies of itself. The SARS virus is from a group known as coronaviruses. Kaya hindi po pinidik ni Bill Gates ito. 2003 pa lang ito, ha? Which also cause the common cold. SARS can spread when people who have it enough or sneeze. Ganun din po si Nostradamus. Ano pala yun eh. Mga edited lang ho yun. Kaya magpapaniwala doon. SARS can spread when people have it cough or sneeze. Spraying tiny droplets of liquid with the virus to other people. Ito, malinan mo tayo dito. Within 2 to 3 feet. So tayo. Okay pala, tama pala. 2 to 3 feet is 1 meter. Okay. Other people may get the virus by touching something, those droplets hit, then touching their nose, eyes, or mouth. Muna ako. Meron itong daldal ng ganito. Pagka naman hindi ko din sinabi o sinulat, hindi ko binidyo, hindi man babasahin, sasabihin, mahaba-haba akong magsulat eh. Ngayon, makinig na lang kayo kung gusto nyo. People who live with or are in close contact with someone who has SARS are more likely to get it than someone who is just passing by or sharing a room with uninfected people. Okay, ito sa Tagalog. Ang SARS ay sanhi ng isang virus na sumukuha ng mga cells sa iyong katawan at ginagamit ito upang makagawa ng mga kopya nito. Ang SARS virus ay mula sa isang pangkat na kilala bilang mga coronaviruses na nagdudulot ng karaniwang sipon. Hindi pa pala doon. Ito. Ang SARS ay maaaring kumalat kapag ang tao meron itong ubo at o pagbahin, pagsabog ng maliliit na patak ng likido na may virus. Sa ibang mga tao sa loob ng 2 to 3 talampakan, ang ibang mga tao ay maaaring makakuha ng virus sa pamamagitan ng paghawak sa isang bagay na tinamaan ng mga droplet pagkatapos ay hahawakan ng kanilang ilong, mata o bibig. Sa kanila ko din naman nakukuha ito. Ang mga tao may ugnayan, ito pala yung sabi ko. Ang mga taong may ugnayan o nakikipag-ugnayan sa isang taong may SARS o mas malamang na makuha ito kaysa sa isang tao na dumadaan lang o nagbabahagi ng isang silid sa isang nahawahang tao. Alam niyo ba yung ibig sabihin ng may ugnayan o nakikipag-ugnayan? Ginagawa ho yun ng mga mag-asawa, mag-boyfriend, boyfriend sa boyfriend, girlfriend sa girlfriend. Puno yung ugnayan. Parang HIV lang dito eh. Mas malamang na makapitan kayo nito. SARS pa lang ang pinag-uusapan natin. Pero yan na ho yun eh. SARS coronavirus parang rin yun eh. Ano naman ang kinalaman ng influenza? Ito mabigat. Ito marami namamatay talaga. Muna tayo ng tubig. Kaapoy na naman tayo yan. Hindi tayo makapag-yosi. Ang
influenza pneumonia virus ay siyang tinatawag ngayong COVID-19. Virus na sinasabi mapanganib na pumapatay ng mga matatandang tao. Matatandang tao, kawawaan man kami. Pero bakit noong 2018-2019 season ay hindi nila ito binigyan ng halaga? Minsan may kausap ako pagpupulong, sinasabi ko yung mga namatay noong 2017 sa influenza para sa pneumonia. Kapag isama yun at ngayon daw mag-usap-usap. Kung hindi natin babalikan na nakaraan, malayo tayo makaka-recover. Tandaan niyo po yan. CDC estimates that the burden of illness during the 2018-2019 season included an estimated 35.5 million people getting sick with influenza, 16.5 million people going to healthcare provider for their illness, 490,600 hospitalization, and 34,000 deaths from influenza. The number of influenza pneumonia associated illness that occurred last season was similar to the estimated number of influenza associated illnesses during the 2012-2013 influenza. Yun nga ho yung SARS, season with an estimated 34 million people had symptomatic influenza illness. Pasensya kayo, sabi ko, tik daw yung aking Yan. Sabi ng doktor ko to pumagang doktor makapal daw yung aking problema. Pero wala naman ako ibang sakit. Siguro nakukuha ko yun sa favorite sa lamin. Sabi naman ni Dr. William, gawin ko daw yung hapon niya. So siguro gagawin ko yun pagkatapos ko nito. Yung sisingot sa mainit na tubig. At sabi naman ni Goody, lagyan ko raw ng virgin coconut oil at mas maganda raw naranasan ko. So, subukan natin. Thank you, Goody. Thank you, Dr. Willie. Okay. Tuloy natin. Kana of weed. Tinatadya ng CDC, Centers for Disease Control and Prevention, na ang bigat ng sakit sa panahon ng 2018-2019 ay nagsasama-sama sa tinatayang 35.5 milyong mga tao na kasakit ng trangkaso, 16.5 milyong mga tao na pumupunta sa isang tagapagbigay ng pananalaga ng kalusugan para sa kanilang sakit, 490,600 na hospital at 34,200 na pagkamatay mula sa trangkaso. Minsan trangkaso binabaliwala lang natin. Kaya tayo nagkakaroon ng problema dahil lumalala at napupunta sa influenza. Ang bilang ng mga sakit na naugnay sa trangkaso na naganap noong nakaraang panahon ay katulad ng tinatayang bilang ng mga sakit na naugnay sa trangkaso sa panahon ng 2012-2013 na trangkaso na tinatayang 35 milyong katao na may karamdaman sa trangkaso o nagkatrangkaso. Punta naman tayo sa Italy. Ito, maraming kakasakit din namamatay. Okay, bakit kaya? So siguro, ang paliwanag natin ay masasagot yun. So sana ito naman ho'y napupulot ko lang, no? Pag nyo sabihin ako'y nagmamarunong, pero base sa mga karanasan, mamaya malalaman ko. Italy is known in its general very good health system. Makakita nyo, considering the fact that it has the world's sixth highest life expectancy in 2015, according to World Health Organization. Low infant mortality, relatively healthy
cuisine and diet, and healthcare system that is ranked second according to World Health Organization, and it has the third best medical performance worldwide. As with any developed country, Italy has adequate and sufficient water and food distribution. The levels of nutrition and nutritions are high or very high siguro. Kilala ang Italia sa pangkalatang napakahusay na sistema sa kalusugan. Sinarang-alang ang katotohanan na meron itong ika-6 na pinagmataas na pagkasa o paghaba ng buhay sa buong mundo noong 2015 ayon ito sa World Health Organization. Mababang pagkamatay ng mga sanggol, medyo malusog na tuwin at dieta at sistema na pangangalaga sa kalusugan ay nirarango sa ika-2 ayon sa World Health Organization, at kung saan mayroong 3 pinakamahusay na pagganap ng medical sa buong mundo, tulad ng mga binuo na bansa. Ang Italia ay may sapat na pamamahagi ng tubig at pagkain at mataas sa mga antas ng nutrisyon at kalinisan. Pero bakit maraming namamatay na matatanda sa mga? Okay. Conclusion from the author. Ako yun, Tagalog na ito. Pasensya na po kayo. Kung i-Englishin ko pa ito, baka bukas na tayo mag-ano eh. Marami naman akong kaibigan na mga taga-ibang bansa na nililipat nila sa Google Translate pagka simulat ko ay Tagalog. Kaya Tagalog po muna tayo. Ang influenza virus o COVID-19 ay narito na sa mundo natin simula pa ng taong 2003. Taon-taon itong lumalabas tuwing taglamig, at dahil sa pagbabago ng klima dulot ng polusyon ay sumasama ito sa hangin. Ito po yun. Magalit na ko sa magalit at sumisira ako sa katawan natin ay polusyon. Yan o sumasama ang virus. Sabi nga ng isang nagawa ng video, Ingles, marami daw magagalit sa kanya, pero totoo mo na sinabi niya. Wala naman nagkukomento. At gaya ng aking pagkakalam, ang bansang Italia ay hindi naniniwala, hindi po sila naniniwala sa mga traditional medicine na sa Asia lang halos makikita. Dahil nga matatuwa, nandun nga ako At dahil bukod sa mura ang bayad nila para sa siguro ng kanilang kalusugan, high standard ang gamutan, sandali ng pagkakasakit, pero matatanda na sila at baksak na resistensya, naturalesa o immune system. Kaya kung nagkatrangkaso, pasok agad sa ospital. Murang bayad eh, sila iniintindi sa kanilang health. Kanilang kalusugan pala. Lalo eh. Sa ating panahon ngayon, lahat ng gamot, medisina ay mayroon side effects. At karaniwan na ang matatanda ang peligrosong gumamit ng ganitong mga klase ng mga gamot. At bali-balita na ipoproben ang karaniwan nilang gamot kung sila ay nagkakalagnat o trangkaso. Naligtasan nila ang SARS noong taong 2003 dahil hindi pa sila senior age. Pero ngayon sila ay above 60 na, medyo peligroso na. Okay. Ibig naman ulit, side effects of ibuprofen. Okay, side effects. Commonly reported side effects of ibuprofen include hemorrhage, vomiting, anemia, decreased hemoglobin,
eosinophilia and hypertension. Kapag tumaas ang ano mo, ay kung hypertension, di atake yun. Other side effects include upper gastrointestinal hemorrhage, upper gastrointestinal tract ulcer, kung may ulcer pa, dizziness, and dyspepsia. Bakit tayo nila pala intindi yung mga sakit eh. Okay, mahaba pa. Ang nakapagtataka, bakit parang ayaw aminin mga dalubhasa ng mga gamot na may side effects ay hindi dapat binibigay sa matatanda na katulad ko. Ay, kung yung kumari ko puti lang kumari ko siya. Ay, marami ho akong naramdaman binigyan niya ang mga gamot. Sa aking karanasan, dalawang matanda sa aming pamilyang namatay sa side effects. Totoo ito Akala niyo ko. Ang aking ama, nakakaramdaman lang ay low potassium. Okay. Kagamot lang yan ng saging o durian. Edad 85. Bagay matanda ng tatay ko. Pero daring ako dito sa amin, 102 na Ay, mag-102 pa pala. Ang aking biyanang babae na isang Lianin lang to. Cyber daw, kaya tayo ko. At walang sakit yan, nagsasayaw pa nga yan 59 years old. Pero dahil sa binigay na gamot, that's. Yung payo ko sa mga above 60 ang edad. Hey guys, marami tayo. Alamin ang side effect ng inyong mga maintenance at baka yan ang makapatay sa inyo ng unti-unti. Kung sakali magkalagnat sa panahon ngayon, para kasi na-resistensya, para makarecover kayo at hindi magtuloy-tuloy ang lagnat at mapunta sa influenza. Powerade, kung meron, no? Powerade, Amerika ko lang nakita ito Olipovitan. Huwag kang cobra, nako. At malakas magpatibok yan ng puso. Kaya dito may mga namatay na dyan sa cobra. Mga basketball player. Saka mga construction worker. Hindi ko naman may hahatol yung bioalkabibgin oil namin, no? Dahil tumigil kami sa paggawa simula ng Marin. Ang hospital ni Dr. Para na traditional medicine ang gamit. Itutuloy namin muli ang paggawa nito pagkatapos mawala si COVID. Sa pagpasok ng tag-init, ay unti-unti na siya mawala. Natuloy si COVID. Pero babalik ulit siya. Katulad ni MacArthur sa susunod na taon. Nakasama na sa ating klima ang virus nito. Hindi ko natin ito matitigil Sa mga bata-bata pa, below 60, huwag kalimutan magpalakas na resistensya, eksersisyo, at laging iinom ng tsaang may turmeric tea na turmeric o kaya luya o salabat o kahit na ordinaryong tsaa. Pagdating man kayo, hindi yan aabot sa influenza. Okay. Ang mga manggagamot na namatay na pawang mga bagsakang resistensya o immune system dahil sa kapupuyat. At dahil din, sabi rin nila, walang magagawa yung mga supplement sa virus na ko. Yun talaga ang kapanaran niya. Ayaw niyo maniwala sa traditional medicine o sa ano. Sorry. Okay po yung daragdag ang padala sa aking messenger ng aking naging ABP sa PNDT ni si Mr. Manuel Rafael. Mga sakaling ito man ay makakatulong din sa inyo. Salamat, boss. Kita tayo pagkatapos ng COVID, Ito po, Dr. Lee.
Wendy Yang, China's hero doctor who was punished for telling the truth about coronavirus and later died due to the same disease. The documented case files for research purposes and had in the case file proposed a cure that would significantly decrease the impact of the COVID-19 virus on the human body. The chemical methylsactin, theobromine, and theophylline stimulate compounds that can ward off this virus in the human with at least an average immune system. What's more shocking is that these complex words that were so difficult for people in China to understand is actually diba? What's more shocking is that this complex word that were difficult for people in China to understand is actually called tea in India. Amerika, siyempre tea rin. Yes, our regular tea has all these chemicals already in it. The main methylsactin in tea is the stimulant caffeine. Other methyls sometimes found in tea are two chemically similar compounds, theobromine and theophylline. The tea, hindi na makita eh. The tea plant creates this chemical as a way to ward off insects and other animals. Who would have known that all the solution to this virus would be a simple cup of tea or cha? And that is the reason so many patients in China are being cured. The hospital staff in China has started serving tea to the patient 3 times a day, and the effect is finally in Wuhan, the center of this pandemic, has become contained and commonly transmission has almost stopped. Natigil at paglilipat-lipat ng virus. Please share this message. Nakalagay dito. Basahin na rin natin. Please share this message